My dear people of God, in today's gospel, it is about the two greatest commandments of God. No? One is love God with all our hearts, with all our mind, all our soul, and all our strength. No? Yung bang todo-todo pag nagmahal, no? Buong-buo, no? Yung parang pag nagtaas ang gasolina o ang diesel, no? At bumaba ito, gusto natin magpa-full tank at sasabihin pa natin sa gasoline boy, pwede ba isagad mo na ng todo? No? So makita nyo, 100%. No? Second, sabi the greatest commandment would be love our neighbor the way we love ourselves. No? Yung yardstick kung paano natin mahalin ang kapwa, kung gaano natin kamahal ang ating sarili. Siyempre tayo naman gusto natin na healthy love of self. No? Kaya ang panukat kung mamahalin natin ang kapwa ay ang sarili natin. Kung pinagkakaingatan natin, ayaw natin kumain ng expired na canned goods, di ba dapat hindi rin natin ibibigay na pakanin yung ating kapwa? No? Kaya sabi, no, the yardstick should always be ourselves. No? These short and clear commandments, no, express the whole of the law of God. And this is the Torah. No? They are so very simple, no? Daling sabihin, rhetorics, and yet so very difficult to fulfill. No? Mahirap po ang mahalin ang Diyos ng buong buo. Kasi undivided. Hindi pwedeng may kahati. Hindi pwede na pagpasok mo ng simbahan ay ikaw 100% para sa Diyos. Pero paglabas mo ng simbahan, no? Ang layo mo sa pagiging makadiyos. No? No? Minsan ang bait-bait mo sa simbahan, pero paglabas mo, mura ka ng mura. Nandadaya ka sa iyong business. No? Dinadaya mo ang iyong kapwa. No? Kaya sabi ng Panginoon, no? The greatest, ay ang ating vertical relationship like the cross. No? Merong meeting point yung vertical. No? Sabi, to love God 100% is more than burnt offering and sacrifices. No? Sabi niya, kung ikaw'y mag-aalay, no, ng iyong love offering, no? Iwanan mo muna sa altar kung alam mo meron kang nakagalitan. Kasi ang pagmamahal mo sa Diyos ay dapat ganun din ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. No, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos, pero mata pobre ka. Hindi ka marunong makipagkapwa-tao. No? Kaya sabi, it should not merely rituals. No? Hindi pwedeng routine na sabihin natin, I love you very much, God. No? No? Kasi we can replace God with so many things. Di ba sabi na nga ni Lord, beware of mammon. No, mammon refers to finances, treasure, wealth, no, material goods. No? They are good by themselves because they are blessings coming from the Lord. But when you make mammon as God, no, madali ka nang masilaw sa pera. Pinagpapalit mo ang boto sa malaking halaga. No? No? Sabi nga, wealth, power, influence, and fame. No? Yan po ang karaniwang gusto natin. Pwede rin nating ma-replace, no, ng iba't ibang personalities. No? Yung bang tinitignan natin, may mga tao na parang dinodiyos na natin. Kahit na ang buhay ay taliwas sa turo ng Diyos. No? No? Minsan madali tayong malokot, mabilog.
Kaya ano sabi ng Panginoon? Beware of gospel evangelizers, preachers. No? Baka hindi ang pagdating ng Panginoon ay yung totoong pagdeklara ng mga propeta. Hindi po yung false prophets. Hindi po yung self-acclaim, I am God. I own everything. No, nangyayari po yan. Ang daming personality. No, sinasabi na sila ang Diyos. No? Pero taliwas sa kanilang buhay. Magarbo, babaero. No, masabing ang buhay, ang lifestyle ay taliwas sa pagdating ng Panginoon. No? And love can be expressed to God through obedience. But obedience is not blind obedience. No? Let us not commit idolatry. No? Yung bang iba ang ating dinudiyos. No? No? At hindi rin po tayo balimbig sa Diyos. No? Hindi rin pwedeng doble kara. No? Kristiyano ako, binyagan ako, sarado katoliko. Pero ang buhay, no, salungat sa turo ni Kristo. No? Kaya sabi, mayroong mga iba, they play safe. No? Kahit na inaalimura na ang Diyos, minumura, sinasabing stupid. No? Kuminsan, yung mga nakikinig, nagpapalakpakan pa, ngumingiti. Hindi nga nagsasalita, hindi nagsasabing, no, PI mo Diyos. No, hindi nga nagsasabing, gago ka, stupido. No? Pero by the mere fact, no, you are parang ini-encourage mo pa yung tao magsabi pa ng kabalastugan. No? For me, it is better to lose everything, but not to lose faith, principle, and best of all, God. No? No? O minsan, sige, dyan tayo, wag nating sabihin na tayo ay silent lang tayo in terms of divorce, in terms of euthanasia, in terms of same-sex marriage. Kasi, boss natin, baka di tayo bigyan ng bonus. No? O minsan, doble kara tayo. Hindi natin pwedeng ipagtanggol ang pananampalataya natin. No? Loving God is to have a strong character. No? We just have to stick God. No? Mawala man ang privileges, mawala man ang kahit trabaho. No? No? Loving God is to have fear of the Lord. No? In a positive sense. No? Not fear that we become stagnant like the man who has been given 1 talent. Ayaw mag-take ng risk. No? Ayaw na gamitin, no, by giving the best of our talents. No? Ang ginawa noon yun humukay at ibinaon doon yung talent. Pero yung sabi, love mo yung God. And you know you are gifted by the Lord. And you have a good intention. No? Hindi ka mandadaya. No? Lalago at lalago ang iyong talents. No? And it is not, no, we are loving God, of having fear of God. It means we are afraid to displease and disobey God's commandments because out of love. Diba pag mahal mo yung tao, asawa mo, nanay mo, tatay mo, diba gusto mo na hindi sila masaktan? No? Natatandaan ko nanay namin. No? Pinasyal namin sa Tower of London. Almost the whole day. Pero nang hindi na siya umiimik ng hapon,
Ano? Siguro pagod na kasi pag namamasyal, gusto mo laging maglakad. No? No, na I sense that fear. Sabi ko, baka pagod na, baka manghina nanay ko. Sige, uwi na tayo kay Tita Tess. Makapagpahinga na si nanay. No? Nakapasyal na tayo. No? Yun po ang fear. Ayaw natin masaktan. Ayaw nating maging dahilan ng paghihina ng pinakamamahal natin sa buhay. No? No? Para bang yung pagmamahal ni Brother Ernie. Tatandaan ko, bago magmisa, sabi niya sa akin noon, Father, sabi ko sa kanila, huwag nilang hahayaan si Tita Del na mag-isa. No? Ayoko siyang madulas. Ayoko siyang mapahamak. No? Ganon din naman ang pagmamahal ng mga anak ni Tita Del. No? Kaya ngayon, meron siyang bodyguard. No? Meron siyang caregiver. No? Ayaw natin. No? Sa baby. No? Alam ko, ayan, si Mavic at si Alma, nagkaroon ng anak yan. No? Di ba, pag mahal mo yung anak mo, makikita mo, Father, ayoko siyang madapuan ng langaw o ng lamok, baka siya madengge. No? Kaya ako minsan, di ba, yung nanay pag nagmahal, no? Todo-todo. No? The best of love. Ganun po dapat yung best natin love for God. Kasi pag namahal naman ng Diyos, mahal na mahal tayo ng lubos. No? Naalala ko when I came inside the Sistine Chapel in Rome, I saw in the ceiling the great painting of Michelangelo, the creation. No? No? Ando dun yung God, no? Matanda siya, pero puno ng muscles. Kapakikita niyo pati yung kanyang ugat. Tapos andun si Adan, no? Reaching out for God. No? Inaabot niya. No? Ang Diyos naman, nagpapaabot sa atin. Madaling mahalin. At kapag ka naabot natin, no? Ay hihilahin tayo papuntang langit. No? Para ba yung pagmamahal ni Christ when He was walking above the water in the sea, that late night, and then here comes Peter. Sabi niya, Lord, pwede ba rin ba akong maglakad? Andito kami sa bangka, pero gusto kong lapitan ka. No? Maglakad din ako sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Lord, come, try. No? Naglakad si Jesus. Si Peter. Pero nung mahagip siya ng malakas na hangin, nanghina siya. Unti-unti nang wala na yung pananampalataya niya that he can walk over the waters. Nang siya ay lumulubog na, kinabahan, Lord, malulunod ako. Diba inabot ng Panginoon ang kamay ni Pedro at kanyang ni-rescue? No? Kaya sasabihin natin, pag minahal natin ang Diyos, di lang sukli, todo-todo ang balik na tayo ay bago pa natin siyang mahalin, minahal niya na tayo. No? Kaya ay kalawa ng pagmamahal sa Diyos. No? Ay obedience or observe His laws and precepts. No? No? Maganda po na tayo hindi nominal Catholics, binyagan sa pangalan, pero hindi tunay, fake, kasi hindi naman pinapractice ang turo o ang dogma ng simbahan. No? Paano mo masasabi kung taliwas naman ang buhay mo sa batas ng Diyos? No? Kaya maganda, no, na tayo ay masunurin
Hindi nagsumusunod tayo kasi pag sinunod natin, ang balik sa atin, tayo ay fulfilled, masaya. Hindi tayo nagre-regret. Kaya sabi naman no, na yung pagmamahal natin, kalawang greatest commandment is to love our neighbor as we love ourselves. No? Hindi po crab mentality. Wala pong selusan. Wala pong envy. Wala pong sipsipan. Wala po yung magmamagaling ka, sisip-sip ka, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ako si John, ako si James. Kapag ikay nakaupo na sa kapangyarihan, ikay hari ng lahat ng hari, maupo sana sa amin, sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. No? Kaya ano sabi ng Panginoon? No? If you want to be great, be the servant of all. No? Mahalin mo ang iyong kapwa. No? He said, I did not come to be served, but to serve. No? Kung mahal mo yung kapwa, marunong kang maglingkod. No? Kaya dito po sa ating Talita Cum, no? Healing Mass, no? No? Yung mga member ng St. Peter Community, they are here to serve. Meron silang talents, ang choir, ang organist, ang lectors, no? At yung kung ano pang maiaambag natin para sa community. Yan po ang mahalaga. No? At sa community, kung mahal natin, no? Walang favoritism. Walang double standard. No? No? Kasi ang Diyos, hindi po siya preposterous egomaniac, no? Na papapel, no? No? Kung ano-anong sasabihin paninira sa kanyang kapwa, no? Para lamang magkaroon ng magandang posisyon, magandang pribileyo, even at the expense of an innocent man. No? Minsan, gumagamit tayo ng ladder para apakan ang karapatan ng pantao. No? Hindi po tayo nang lalamang. O minsan, kapag gumagamit tayo ng paninira, we resort to argumentum ad hominem. No? Napag-usapan natin ang issue. No? Ang issue, problema sa ganito. Pero titirahin mo, hindi sa issue, kundi sa kanyang pagkatao. No? Oo, hindi po tayo minsan pareho ng opinyon. Pero mahalaga, may respeto at pagmamahal. No? Kaya, they don't want to be... May mga tao na ayaw makriticize. No? Sasabihin open forum. O sige, sabihin ninyo, ano bang nararamdaman nyo? No? Tignan natin kung mayroon tayong mababago na for the better, for improvement. No? Pero, pagka nandoon na, ayaw, takot na takot, galit na galit pag sinabi ang mistake. No? Kala ko ba open forum? Kala ko ba gusto natin ma-improve ang community? Paano ba natin ma-exercise fraternal correction? Kung tayo'y onion skin, no? May nasabi lang na itatama fraternal correction, we rebut, no? We take revenge. No? And is that how we love our neighbor as we love ourselves? No? According to Grace Wesley, sabi niya, I'd rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God. Di ba ang ating talagang last and accredited
and worthy to listen to. No? The judge should always be God. No? Pero tayo kuminsan, ano sasabihin ng kapwa natin? No? No? Ano sasabihin ng boss natin kahit mali? No? Yung suka, dagdagan mo ng tubig para mas malaking kita. No? Yung timbangan natin, lagyan mo ng magnet doon sa ilalim para mas mataas ang timbang. So, yun ba ang voice of God o voice of our boss? No? Kaya maganda, ang priority is God. No? Ngayon, kung na reflection ng Diyos ay ang ating boss kasi sumusunod siya sa Diyos, then He is worthy to be obeyed. Huh? And it is said, God, no? And He who said, without God, no, when God watches over a city, without God, watches in vain. No? Kung tinitignan mo ang syudad, no? Kung wala naman dun ang point of view mo sa Diyos, in vain. No? Sabi, not everything is possible with men, yet everything is possible with God. So involve God in everything we do. Let us not control God, but rather let God control us. Huh? Yung minsan, yung love natin, kinokontrol natin ng Diyos. Lord, pag wala pa akong trabaho sa isang buwan, di na ako magsisimba. Huh? But if God is only testing your faith, would you allow God to control you? O ikaw ang magkokontrol sa Diyos? According to Dr. Ben Carlson, when we have done our best, we also have to learn that we still need to rely on God. Our best, no matter how good, is incomplete if we leave God out of the picture. Huh? Sabi nga, let us walk with God. Huh? Let us not walk alone and then amass all out the praises. Lords, no? Gusto natin ang papuri lagi sa atin. No? Oo, human. Pero di ba, we should not forget that the praise should also be towards God. And so, my dear brothers and sisters, in this 31st Sunday in Ordinary Time, we are encouraged to love more and forevermore. Love that is not fake and inauthentic, but love that is true, love that is truly divine. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.